Ka-Express, malaking pagbabago ang nangyari sa Gilas, Pilipinas dahil kumpirmado na ang pagbabalik ni Kai Sotto para sa napakahalagang fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matapos ang matagal na uncertainty tungkol sa kanyang availability, sumama na si Kai sa ensayo ng national team at naglaro pa sa tune-up game laban sa Korean Basketball League Club na Movis Phoebus kung saan nanalo ang Gilas 81-76. At dito, kailangang linawin ang isang bagay. Kapag sinabing naglalaro ang isang atleta para sa Gilas nang walang bayad, hindi ito nangangahulugang literal na walang kahit anong allowances, support o possible incentive. Wala tayong verified report na nagsasabing sinabi mismo ni Kai na zero compensation siya. Ang malinaw, ang national team appearance ay hindi katulad ng professional club contract na may regular salary kapalit ng paglalaro. Sa katunayan, may government provisions para sa allowances ng qualified national athletes kabilang ang team sport athletes. Pero sa kaso ni Kai, malaking bagay ang desisyon niyang huminto muna sa kanyang personal career plans para tumulong sa Gilas. Sinabi mismo ni Coach Tim Cone na sumama si Kai sa practice habang pansamantalang nagpapahinga mula sa kanyang schedule para makapaglaro sa window. At ngayon, parehong Jordan at Iran ang harap sa mas malaking Gilas. Pareho silang may 5-1 record, habang 2-4 ang Pilipinas, kaya hindi dapat malitin ang dalawang West Asian powers. Pero sa MOA Arena, kasama ang 7-3 na si Kai, nag-iba ang laban. Ito ang klase ng update na matagal nang hinihintay ng maraming Gilas fans. Hindi na speculation kung sasali ba si Kai sa paparating na FIBA window. Nasa training camp na siya, nakapaglaro na siya sa tune-up game, at nakapasok siya sa 20-man pool na isinumite para sa laban kontra Jordan at Iran. Ang dalawang laro ay nakatakda sa August 28 at August 30 sa Mall of Asia Arena. Napakalaking development nito dahil ilang araw lamang bago bumalik si Kai, si Coach Tim Cone mismo ang nagsasabing kailangan ng Gilas ng dagdag size. Hindi available si Quentin Mariora Brown dahil sa recovery mula sa back surgery, habang si Mike Phillips ay hindi rin inaasahang makalaro dahil sa kasal ng kanyang kapatid. May iba pang availability problems ang Gilas, kaya napakalaking sagot ng pagbabalik ng 7-3 Pinoy Center. At hindi lang basta nagpakita si Kai, sumabak siya agad sa actual game situation sa tune-up laban ng Movis Phoebus. Nanalo ang Gilas 81-76. Hindi inilabas ng kompleto sa publiko ang official individual statistics ng closed-door tune-up, pero ayon sa mga ulat at video snippets na lumabas sa social media, aktibo si Kai at nakatulong sa loob. Napakahalaga nito dahil ibang usapan ang practice at ibang usapan ang actual 5-on-5 game competition. Ang kailangang makita ng coaching staff ay timing, conditioning, defensive positioning, chemistry at kung paanong muling mag-adjust si Kai sa sistema ni Coach Tim. At ayon kay Coach, pagkatapos ng tune-up, hindi pa perfecto ang Gilas. Sinabi niya hindi maganda ang naging laruan ng team, pero naging magandang sukatan yun para makita kung nasaan sila at kung gaano pa kalayo ang kailangang ihabol bago dumating ang qualifiers. Magandang sign yan para sa Gilas dahil hindi sila nagdadala ng isang tune-up victory. Alam nilang ibang level ang Jordan at Iran. Jordan enters this window with a 5-1 record. Iran is also at 5-1. Australia is unbeaten at 6-0. New Zealand is 4-2. Habang ang Pilipinas ay nasa 2-4. Kaya hindi exaggeration na napakaliit na ng margin error ng Gilas. Pero bakit masasabi natin mas delikado ngayon para sa Jordan at Iran ng Pilipinas? Una, may legitimate rim protector na ulit ang Gilas. Kapag wala si Kai, kailangan gumastos ng napakalaking energy ang ibang big men sa pagprotekta sa ring. Kapag andyan ang 7-3 center, maaring mas maging aggressive ang perimeter defenders dahil alam nilang magnang-aantay na shot blocker sa likod. Ikalawa, malaking problema si Kai bilang lob target at finisher. Hindi kailangan ng maraming plays para maging effective ang isang 7-3 mobile center. Pick and roll, drop pass, offensive rebound, transition steal at high-low action kasama si Junmar Fajardo. Lahat yon ay maaaring maging problema ng Jordan at Iran. At dito papasok ang tinatawag nating Twin Towers possibility. Ayon sa latest preview, ang frontcourt combination ni Kai Sotto at Junmar Fajardo ang isa sa pangunahing armas na susubukan kontra sa size at physicality ng Jordan at Iran. Imagine nyo ang problema ng kalaban
Kapag pinabantayan mo kay Junmar ang smaller defender, kakainin niya yon sa poste. Kapag nag-double team ka, pwedeng magkaroon ng space si Kai sa dunker spot o sa weak side. Kapag parehong malalaki ang inilagay ng kalaban, mas magiging interesting naman ang spacing kapag kasama sina Justin Brownlee, Dwight Ramos at Kevin Kimbao. Well, hindi ibig sabihin ito na automatic panalo ang Gilas, pero ibang-iba ang ceiling ng Pilipinas kapag andyan si Kai. Ngayon naman, balikan natin ang issue tungkol sa pagsali ni Kai sa national team. Maraming fans sa social media ang nagkaroon ng matinding debate nitong mga nakarang buwan tungkol sa availability niya. May nagsasabing dapat unahin niya ang Gilas, habang mayroon ding nagsasabing kailangan niyang protektahan ang kanyang professional career pagkatapos ng serious ACL injury at habang naghanap siya ng opportunity sa US. Makikita rin sa mga basketball discussions online na may mga fans na nag-akusa na pera raw ang dahilan kung bakit hindi siya nakasali dati. Pero mahalagang sabihin natin ito ng malinaw. Fan speculation yon at hindi verified fact. Wala tayong sapat na credible evidence para sabihin pera ang dahilan ng mga nakarang absence ni Kai. Ang verified ngayon ay kabaligtaran ng maraming dating haka-haka. Available siya at nagpakita siya. Sinabi ni Coach Tim na masaya siyang makita si Kai sa practice at inilarawan niya ang 7'3" center bilang isang absolute game changer. Nauna rin sinabi ni Coach Tim na bukas palagi ang pinto para kay Kai dahil napakalaki ng epekto nito sa national team. At may personal career plans din si Kai sa US. Ayon sa mga reports, hinahabol niya ang posibilidad na makapasok sa USNCAA Division 1, isang route na maaari niyang gamitin para ipagpatuloy ang NBA dream. Kaya kapag sinabi nating isinantabi muna niya ang sariling schedule para sa Gilas, may factual basis yon. Ayon kay Coach Tim, nag-take break si Kai mula sa kanyang schedule upang mapasama sa national team window. Yan ang mas magandang angle kaysa sabihin literal na walang bayad. Hindi club salary ang dahilan kung bakit siya nasa Gilas. National team duty ito at pagkakataong dalhin ng Pilipinas sa World Cup. At napakalaki ng nakataya ayon sa official FIBA information na sa Group E ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand, Pilipinas at Syria. Carry over ang records mula sa unang round, kaya bawat panalo at bawat pagkatalo ay mahalaga sa qualification race. Kaya ang Jordan game sa August 28 ay maaaring maging turning point. Kung manalo ang Gilas, hindi lamang sila makakakuha ng isang napakahalaga victory, magkaroon din sila ng momentum papunta sa Iran game makalipas lamang ng 2 araw. At huwag kalimutan ang home court factor. Parehong laro ay sa Mall of Asia Arena gaganapin. Hindi kailangan bumiyahe ang Gilas pagkatapos ng Jordan game. Nasa sariling bansa sila, familiar sa venue at may Pinoy crowd sa likod nila.